Mga kapuso, ang talumpati po ni Pangulong Duterte para sa mga pambato ng PDP laban sa Senado ay sinamahan niya ng mga patutsada sa mga kandidato naman ng 8 diretso. Pumalag ang mga kandidato ng oposisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa campaign rally ng PDP laban sa Zamboanga City, may banat si Pangulong Rodrigo Duterte sa 8 diretso, ang senatorial slate ng oposisyon. Sinong ipalit mo dyan sa yung 8 diretso? Papuntang impyerno. Totoo lang. Hindi ako na walang ginawa yung mga tao na yan. Puro criticize. Hindi pa maniwala. Sagot dito ni Senador Francis Pangilinan, ang campaign manager ng 8 diretso, sa halip na insultuhin daw ang kanilang mga kandidato, mas mabuti na sabihin ng Pangulo sa mga botante kung ano ang gagawin ng mga kandidato niya para pigilan ang panghimasok ng China sa West Philippine Sea. Paano maparami ang trabaho para sa mga Pilipino? Paano mapababa ang presyo ng bilihin? At ano ang gagawin nila sa train law? Isa-isa ring binatikos ng Pangulo ang mga kandidato ng oposisyon, kabilang si Representative Gary Alejano. Alejano, walang sense talaga magsalita. Marunong mag-English, P-Mayor eh. Tingnan mo magdalo, nag-report dyan sa Makati, sigaw-sigaw pa si Trillanes. Pagdating ng pulis, nag-surrender. Na huwag maliitin ng presidente ang aming sakripisyo. Dahil tinaya namin ang aming buhay, yung karir at ang pamilya namin, tinaya namin dito at ang mga sundalo na kulangan ng suporta sa front lines, kaya kami nag-akla sa mga korap sa gobyerno. May hirit din ng Pangulo kay Senador Bam Aquino na pamangkin ni dating Senador Ninoy Aquino. Kamukha ka lang. Pero ano bang significante na nagawa mo? What have you done that is really impressive? Ipogi naman po yung tito ko, isa pambayani. So hindi naman ho masama na i-compare ka. Baka po naniniwala na rin po si Mr. President sa mga trolls, no? Kasi yan din po yung binabanggit ng mga trolls sa internet. Pero madali naman pong hanapin yung katotohanan. Isang Google search lang po o sa Senate website, makikita naman po yung track record po natin doon. Kay Attorney Chel Jokno naman, na anak ng dating senador at human rights lawyer Jose Pepe Jokno. Kalayo niya sa tatay niya. Yung W. Jokno, yun ang kuyaw. Pero ito, wala ito. Hindi mo magsalita. Walang kaano. Baka hindi niya napanood yung mga debate dahil palagay ko ang taong bayan na ang maghuhusga kung sino ang may kakayahan magsalita at kung sino ang hindi. Kaya nga namin hinahamon sana ang mga administrasyon ng mga kandidato para magkaalaman na. May patama rin ng Pangulo kay Attorney Romulo Macalintal. Makalintal, abogado. Makalintal, abogado. Abogado ka lang kung may pera ka. Papasok yan, wala kang pera. Iba kayo sinasabi niya, gagawa tayo ng pera doon sa Senado. Eh, naku, matanda na po tayo para gumawa pa tayo ng pera. Pero alam nyo naman kung sino mga gumagawa ng pera sa Senado. Binatikos din ng Pangulo si dating Secretary Mar Rojas na nakalaban niya noong 2016 elections. Mar Rojas, sus Maria. Ang bugiro man ito. Ano mang nagawa ni Mar? Tanongin ko kayo. Kayo nagliberal. Yan, magtanong lang ako siya. Anong nagawa niya? Ano ang nagawa niya, naiwan niya sa bayan? Hindi ko nadinig, kaya hindi ako magko-comment sa mga hindi ko nadinig o hindi ko nakita. Tayo naman po ay isang kandidato na nakatungtong sa ating track record sa pagbabantay sa presyo, sa paglilikha ng mga trabaho, lalong-lalo na sa call centers at saka sa small-medium enterprises, at saka sa pagbabantay ng presyo tulad ng pagpapababa natin ng cheaper medicines law. Kay dating Representative Erin Tanyada naman, ito ang patutsada ng Pangulo. Erin Tanyada, left. And proud sila dyan sa left. They think that it's popular. Kita mo, kakapal ng mukha ng
nagawa pa na ticket 8 diretso. Ayaw nilang admitin na NPA sila, pero sila ang nagsusuporta. Lahat ng NPA sila ang abogado. Hindi naman bago na yan eh. Nung panahon ng lolo ko, tinawag po siyang left nung 1950s. Yung tatay ko, nung siya ay senador, tinawag rin left. Ang tanong po dito masama ba para pumosisyon ka para sa mga mahihirap dito sa ating bansa? Masama ba na pumosisyon ka para sa mga na iiwanan, napapabayaan? Binanggit din ng Pangulo si former Solicitor General Florin Hilbay na kandidato din ng oposisyon at kinumpara ito sa qualification ng manok ng Pangulo na si former MMDA Chairman Francis Tolentino. Sa isang statement, pinaalala ni Hilbay sa Pangulo na isa siya sa mga abogadong nagpanalo ng kaso laban sa China para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Para naman kay Vice Presidente Robredo, mapapatunayan ang kanilang ikangay track record na hindi totoong walang nagawa ang mga kandidato ng oposisyon. Yun talaga yung basehan namin kung bakit silang 8 yung napili. Kaya nga sila humihingi ng debate. Kaya sila humihingi ng debate para makita ng taong bayan kung sino ba talaga yung, saan ba talaga naninindigan yung mga kandidato.